Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robin Medina at ngayong araw po, April 3, 2025, araw ng Huwebes, ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. Ang paksa po natin ay pinamagatang, may kilala ka ba ang Kristiyanong matapobre? Equality in personhood. At ang paksa po natin ay magmumula sa James chapter 2 verse 1. Sinasabi po rito, favoritism forbidden. My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus must not show favoritism. At sa Tagalog naman po ng ating verse ay babala laban sa pagtatangi. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. At mapunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw. Ang katuruan ngayong araw po natin ay unang-una, all persons are equally made in God's image. Lahat po tayong nilikha ng ating Panginoon ay pantay-pantay na nilikha ayon sa kanyang wangis. Sa ikalawa, Christians ought to treat others fairly. Minsan tayong mga Kristiyano, aminin man natin sa hindi, ay tinitreat natin yung ibang tao based sa kung ano yung kaya nilang ibigay sa atin. Tinitreat natin sila base sa laman ng bulsa, sa kasuotan, sa itsura, sa yaman. Minsan ganun tayong mga Kristiyano, which is mali. Dapat hindi tayo tumitingin sa laman ng bulsa, sa salapi, upang pakisamahan ng maayos ang ating kapwa. At ikatlo at ikauling katuruan ngayong araw ay loving God is best expressed in loving people. Pagmamahal natin sa Panginoon, may express natin yan kung minamahal natin yung ibang tao. Dahil kapag minahal din natin yung ibang tao, para na rin natin binabalik yung pagmamahal ng ating Panginoon. Gayun din kung sinasaktan natin yung ibang tao, kung nakagawa tayo ng mali, para na rin tayong nagkasala at sinaktan ng ating Panginoon. At mapunta naman po tayo sa ating applications ngayong araw. Unang-una, care for the uncared for. Base nga po sa example ni Pastor Russell, minsan sa mga handaan may mga taong hindi masyadong naasikaso kasi hindi sila ganun kayaman or hindi sila ganun kasikat, ka-impluwensya. Minsan nandun lang sila sa isang sulok, hindi pinapansin. Dapat yun po yung mas pinagtutuunan natin ng pansin kasi hindi naman porket ganun sila, ganun yung estado nila sa buhay, ay magiging bias na tayo sa pag-treat sa kanila. Dapat pantay-pantay po natin ititreat ng maayos ang ating kapwa. Dapat walang favoritism, sabi nga sa paksa natin. Sa ikalawa, notice the unnoticed. Gaya nga ng example ko sa una, yung mga di masyadong napapansin, yung pansin natin, yung pagtuunan natin ng pansin. At ikatlo, love the unlovable. Napaka-self-explanatory na nito. Marahil alam natin kung bakit dapat mahalin pa rin natin yung kapwa natin kahit na sa tingin natin hindi na sila kamahal. Dahil ganun yung ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kumbaga, napaka-makasalanan natin, napakarumi natin sa paningin niya. Dahil sa kasalanan. Pero nilinis niya tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Binigay siya sa atin
upang tubusin ang ating mga kasalanan ng lahat ng tao, upang pagharap natin sa Panginoong Diyos ay malinis na tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At para po tapusin ang ating devotion, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for creating all people in your image. In a world that honors the rich and powerful, help me to see people as you do, equally loved, equally valuable, and equally worthy of kindness. Guard my heart against favoritism and teach me to serve the least among us with the same love and respect I would give to the greatest. May I reflect your justice, grace, and mercy in my actions, treating all with fairness and love. Let my life be a testimony that in your kingdom, no one is greater or lesser, for we are all your children. I pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.